Magandang umaga mga kasimangisda. Ito nga po yung epekto ng masamang panahon sa mga simangisda. Ayan, kita nyo, maulan, pangit ang kaulapan sa labas. Tingnan nyo guys. So nandito ngayon ako sa puwente or sa pilot house ng ating barko na si Jessica or si Sunflower. So kahit ganyan guys ang panahon, kami ay humahanap ng magandang lugar kung saan pwede kami makarya. Pero sa ganitong pagkakataon guys, na napakalakas ang hangin, may ulan, hindi rin kami malakay ng maayos at hindi rin kami makalipad guys. So sa nakikita nyo ngayon sa radar natin guys, yan, lahat ng namumula na yan, ang lapat ng kaulapan na yan, at extended ng malayo yan guys, at pinalaki ko pa yung ay napatay yata. So mali yung napindot to guys. Yan, pinalaki ko yung range, pinalalaki ko range, napatay ko yung yan guys. Kita nyo guys, mula dito nasa 24 yan, 24 yung nautical miles ang sakop niyan. Pero itong pulang-pulang ito hanggang doon extended yan ay talagang puro napakasama ng panahon at pulang-pula, meaning puro ano yan guys, puro ulap. So yan ang dadaanan natin hanggang doon sa pupuntang east, east yan guys. So sa ganitong panahon guys, ayan, mahirap mamalakaya at itong epekto ng ating masamang panahon, hindi talaga tayo makagalaw ng maayos dito dahil sa pagkakataong ganito, kita nyo naman, hindi nyo na makita yung kung may kasalubong kayo dito. Ayan, kita nyo, medyo malabo. Ayan, tapos po kung sasabihin, ayan guys, ito yung ating chief engineer, nakaantabay din dito, nagmo-monitor din siya. At ito yung ating chipmate naman dito, naka-monitor din dito, baka may makasalubong kami, hindi namin kita by visual. So ganyan guys, pagka masama ang panahon, sa mga nagtatanong guys kung anong ginagawa natin or paano tayo nakakahanap ng o nagkukubli. So sa ganitong lugar guys, hindi kami makakubli dahil meron kaming pupuntahang area na may sasalubungin kami. Pero so far nakikita niyo na hindi talaga kagandahan, hindi advisable na mga isda dito kasi hindi lalabas ang isda sa ganitong panahon guys dahil malamig ang temperatura guys. Sabi nga dito sa fishing, marami tayong pinagbabasihan yan, tingnan nyo na 28.86 degrees Celsius. So usually ang isda lumalabas mga 29.5 to 30 degrees Celsius guys. Kaya naman itong area na to ay kailangan nating maiwanan at humanap tayo ng mas magandang lugar nang sa ganun baka sakali makarya tayo within the day. Pero sabi ko nga kanina na may sasalubungin tayo, pero plano ng ating fishing master na tayo ay bumalik muna sa port for may gagawin sa ating mga makinarya. So ganito ang itsura guys ng ating sinasakyan ngayon na si Jessica or si Sunflower 8. Ayan, may timon dito, pero naman yan naman, ito yung RPM niya. So ganyan guys ang isang karaniwang fishing boat dito sa Pacific Ocean na ginagamit ng mga iba't ibang kumpanya. So depende nga lang yan sa gross tonnage. Kami naglalamang kami ng 700 to 720 tons guys pag punong-puno talaga kami. Pero yung ibang mga pangulong dito meron mga 650 to 1,000 mahigit. So iba't ibang company, iba't ibang size ng barko guys at iba't ibang capacity nila. Kaya naman dito ay sabi ko sa mga previous natin mga vlogs, ito ang dinadayo ng ating mga iba't ibang fishing companies all over the world. Meron Taiwanese, Japanese, Korean, Chinese at American paminsan-minsan. So dito nga sa ating pangingisda guys, kailangan talaga well-equipped yung barko mo. Kumpleto ng radar, kumpleto ng sonar, kumpleto ng fish finder, at ayan, pakikita ko sa inyo yung fish finder natin, yung sonar natin patay. Itong ating current indicator, ito nagbibigay ng direksyon ng agos sa ilalim guys. Kaya naman malalaman natin kung malakas ang agos sa ilalim, kung pwede tayong umarya. Kasi ang isang pinagbabasihan dito guys, yung agos. Pagka malakas ang agos sa ilalim, may delikado ang ating lambat guys. So kaya naman, yan ay masusing pinag-aaralan ng ating fishing master, ng ating kapitan, ng chief engineer, ng chief mate natin, kung pwedeng maka-area doon sa area, kung may makita tayong isda. So marami, kompleto tayo dito ng mga aparatos, ang dami nating radios dito guys. Ayan, may radio tayo dito.
Ayan, SSB. May ano dito sa kabila. Dito mas marami radio sa kabila dito, guys. Ayan. Ito nga palang ating winchman naman natin ito. Yan. So ayan guys, ang dami nating radios dito na naka-install. So yan, iba't ibang equipment ang makikita nyo dito sa ating pilot house or sa puente na tinatawag. So ipinakita ko sa inyo kasi sabi ng iba, gusto daw nila makita yung karaniwang hitsura ng puente or pilot house ng isang fishing boat. Itong fishing boat natin dito ginagamit or namamalakaya dito guys, usually mga ganito ang makikita nyo mga aparatos sa loob ng barko. So hindi basta-basta dahil napakamamahal po ng mga aparatos na ito. Kaya sa aparatos pa lang talaga napakalaki na agad ng puhunan ng isang kumpanya, na isang fishing company dito sa ganitong hanap buhay guys. So natakal ko nga ito sa manang panahon dahil madami nagtatanong paano kung inabot kayo ng masamang panahon. Yan naman nga po, inuulit ko, meron po kaming weather forecast every day or in a week time na pinagbabasihan. Kaya hindi kami basta-basta pumupunta doon sa area kung saan pangit ang weather. So ngayon, it is local weather lamang na bigla nang dumating dito sa amin. Hindi naman po ito bagyo guys. Ito yung karaniwan na nararanasan ng mga kasimangisda natin dito na biglang dumarating. Pero sabi nga doon sa weather forecast, hindi naman ganito bagyo to. At usually guys, dito sa Papua New Guinea, hindi talaga ito daanan ng malalakas na barko. Kaya suitable talaga for fishing guys. At talagang nandito yung maraming isda, yung volume na hinuhuli, na inilalata guys. Sabi ko nga sa mga previous vlogs natin guys, na ang ating hinuhuli ay para sa kanin. Inilalata lamang po ito guys. Hindi kami nagbebenta ng sariwang isda sa anumang palengke or sa anumang supermarket na mabibili nyo. Ito po ay pinoprosen namin. Inuulit ko po. Nakikita nyo naman po ito guys sa ating mga previous vlogs na ayan, yung sa cockpit to. Mga bitana. Yan, ganyan ang itsura guys. So non-pliable na kami. Hindi na kami makalipad yan guys. At medyo magulong-gulong, pasayo-sayo ng barko natin. At medyo may kalakasan ng hangin. Kaya yung kaulapan niyan, hindi rin tayo pwede makalipad. Kahit yung mga lookout natin, nasa crew nest natin guys, hindi na sila pinapag-lookout dahil sa mababasa sila doon at wala rin makikita. Kung may sakaling may makitang ibon ng malaking grupo, sakalang yan ay ating mai-examine kung ito ay may isda. Kaya guys, eto ang buhay ng simangisda. Hindi lahat ng nakikita nyo sa video ko ay ganun ang panahon dito. Maraming panahon dito din talaga guys na iniiwasan namin na yung sama ng panahon, minsan 2 days, 3 days or ilang gabi kaming tumatakbo, makapunta lang kami sa ibang area na mas maganda at suitable for fishing ang panahon. Kaya ganito guys yung sakripisyo ng mga kasimangisda. Kaya doon sa mga pamilya natin, mga kasimangisda, kailangan na yung mga kinikita ng mga kasimangisda natin dito ay inyong pag-ingatan. Sana gamitin ng maayos kasi ganito ang buhay ng isang simangisda. Talagang takbo ka dito, takbo doon, hanap kung saan magandang lugar. Kaya naman, nabanggit ko lang ito guys kasi dito sa pangangisda talagang sakripisyo talaga at sikap, panalangin, dasal nang sa ganon, pagpalain tayo at tayo ay gabayan ng Panginoon. Ito po si El Capitan Dorado, ang ating kapitan. Ayan. So, kita nyo sumasaboy yung yung tubig sa ating harapan. Lakas ng hangin, pangit ang papabirin. So yan guys, pinakita ko lang sa inyo kung ganong epekto, malaking epekto sa mga simangisda pagka masama ang panahon dito sa laot. Lalo na dito sa Pacific Ocean, International Commercial Fishing or Pacific Tuna Fishing na tinatawag guys. So, at least may idea kayo guys doon sa mga nagtatanong lamang. At ito po ang kasagutan kung anong ginagawa namin. Tuloy-tuloy po ang takbo namin with the safe speed at yung condition naman po ng barko ay OS naman, stable at medyo may gulong-gulong na kaunti. So hanap-hanap lang din po kami ng area na maliwanag at kalmada. So ganyan po ang ginagawa namin. So hindi naman nga po talaga kami naka-experience dito talaga ng bagyo talaga. Kaya hindi kami para gumilit o tumabi pa sa port. Ito lang po ay local weather. So pagka dumating na talagang napakalakas, that's the time nagdi-drifting kami. Kung hindi kaya ng barko na mag-sail na tuloy-tuloy, dahan-dahan lang kami. At ayan ay
continuous monitoring sa weather kung saan may maganda, at doon sa ating mga kasamahan na nasa ibang lugar, ibang area dito, yun ang ating lalapitan. Baka sakaling may isda doon or pwede kami makarya. So yan muna po, damin tayo mga kasimangisda. Maraming salamat pagsubaybay. Ipiniture ko lang sa inyo guys kung paano yung ginagawa namin kung masama na ang panahon or hindi kami makalipad, hindi kami pangisda ng maayos guys. So kasi pagka ganito guys na malakas ang hangin, kahit makaarya ka, kawawa naman yung mga fisherman natin guys. Kasi patumba-tumba sila doon sa kubyerta, doon sa magpa-power block, mahihirapan sila. At the same time, kung sakaling makahuli ka ng marami guys, bugbog ang isda mo dito. Pangit din ang quality guys. Kaya naman hindi gaanong maganda ang fishing mo pagka ganon. Kasi makahuli ka man, bugbog naman ang isda mo. Baka hindi good quality yun kahit magandang na-frozen ka agad. Kasi pagka ganon, sa galaw ng barko, patagi-tagilid, pabangga-bangga yung isda doon sa ating kubyet, sa ating rampa, doon sa ating sa gilid ng barko, hindi rin maging maganda ang kalalabasan ng ating nahuling isda guys. So ayan, tuloy-tuloy tayo dito at ang weather ayan pa rin talaga. Palawakin natin yan hanggang sa 32 nautical miles. Ganyan pa rin guys, oh. Extended pa rin hanggang dito sa dulo. Talagang malaki ang kaulapan. I-range natin ng 48 guys. 48 nautical miles yan. Naku, hanggang doon pa rin pala guys. Kaya naman, ayan, kahit sa anggulo ay may pangit na panahon. Yan muna po, damin tayo mga kasimangis na. Maraming salamat. Sabi nga, original is always the best. Shoutout sa ating 567,000 followers sa Facebook page at 62,000 subscribers sa ating YouTube. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong kasimangista. Original is always the best. Thank you!